Magandang umaga po sa inyong lahat ng minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Binabati ko po ang lahat ng mga supporters, mga viewers and followers of our daily gospel reflection. Gayon din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga benefactors ng National Shrine of San Antonio de Padua. Sa mga tulong po na inyong pinapaabot sa amin, lubos po ang aming pasasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Malapit na po ang celebration ng 5th anniversary of the Solemn Declaration ng pagiging National Shrine ng ating dambana ni San Antonio ng Padua. Yun po ay sa darating na April 23, araw po ng Martes, kung kaya't araw yon ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong Miyerkules sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula pa rin sa ika-6 na kabanata, mga talata 35 hanggang 40. Ang pamagat na binigay ko sa pagninilay ay nagsasabing, hindi kailanman tayo itataboy ng Diyos. Isa po sa mga malungkot na karanasan ng tao ay yung karanasan na ikaw ay itaboy, itakwil, deadmahin, baliwalain. Talaga naman pong nakakalungkot. Lalo higit kung ang karanasan ay may kaugnayan sa mga taong malapit sa atin. Pero sa Diyos kailanman, hindi tayo makararanas ng pagtataboy. Tayo ang lumalayo, pero kailanman ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin. Sabi nga ng Panginoon sa Ebanghelyo, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Lalapit sa akin ang lahat ng binigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. These are very assuring words from the Lord Jesus Himself. At alam niyo po ba, sa diary ni Santa Faustina Kowalska, ay binabanggit po ang mga katagang ito sa Ebanghelyo sa araw na ito ng paulit-ulit. At alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, na marami nakakaranas ng pagtataboy, ang mga salitang ito ay nakakagaan ng kalooban. Sabi ko nga, these are very comforting and consoling words. At napakahalaga na paulit-ulit nating banggitin sa ating sarili, kahit sa ating pag-iisa, ang mga katagang nagsasabing hindi tayo kailanman iiwan, hindi tayo kailanman itataboy, hindi tayo kailanman makararanas ng pagtatakwil sa Diyos na nagmamahal sa atin. Because many times in our lives, we can carry the burden of rejection. Yung bang hindi na makaget over. Ang tagal ng karanasan, pero pasan-pasan pa rin. Knowingly or unknowingly, there are many of us who have literally experienced this experience of rejection in their lives. At ang mga tao daw po na malimit na itinatanggi, pinagtatabuyan, ay natatakot ng pumasok sa mga relasyon sapagkat natatakot sila na baka maulit ang kanilang naging karanasan. Kaya hindi po naiba ang karanasan ito sa karanasan ng marami sa atin. Sabi ko nga po, avoid rejecting people because the person that you're falsely pushing away can turn out to be the person that would be of great help to you sa ibang araw, sa ibang pagkakataon na hindi mo inaasahan na maaaring magpabago sa iyong buhay. Kaya maging maingat po tayo na maging mapagtaboy sa ating kapwa.
At dahil po sa ganitong karanasan na tayo po ay itinataboy, nare-reject, naalala ko po yung sinabi ng aking isang kaibigang pari that a relationship is like a glass. Sometimes, it is better to leave it broken than to try to hurt yourself by putting its pieces back together again. Baka masugatan ka lang kapag ang mga pira-pirasong bahagi na iyong sarili ay yung muling pinulot at binuo, because in the process along the way, posibleng masaktan kang muli. Alam niyo po ba, habang pinagninilayan ko po at isinusulat ang pagninilay na ito, umalik po sa aking karanasan, noong ko po ay batang pari pa lang, mga 21 years ago. Ako po ay papunta ng Baguio at magbibigay po ng talk sa gathering ng mga kursilistas. At habang ako po ay nasa bus, on the way to Baguio, nakatabi ko po sa upuan ang isang dalagita na iyak ng iyak at hindi maawat, hindi mapigil sa kanyang pag-iyak. Hanggang sa sinabi ko na po sa kanya, "O Ineng, bakit ka ba umiiyak? May tutulong ba ako sa iyo?" At ang sabi lang niya, "Galit ako sa Diyos." Bakit ka naman nagagalit sa Diyos? Kasi po, pinabayaan niya kami. O bakit mo naman nasabing pinabayaan kayo ng Diyos? Kasi po, iiwanan po kami ng tatay namin. Kaya hindi ko po matanggap. Ako po ay naglayas. Nagsabi ko sa kanya, "Sigurado ka ba na ang Diyos ay may kagagawan kung bakit umalis ang tatay niyo? O baka naman yun ay kanyang desisyon at may sarili siyang malalim na dahilan. Hindi ko alam ang mga pangyayari, pero hayaan mo ba na mawalan ka pa ng amang nasa langit? Mas magiging malungkot ang buhay mo kung sa lupa nawalan ka na ng tatay. Pati ba naman ang tatay natin sa langit ay hayaan mo mawala sa iyo? Huwag kang mag-alala, kahit iniwanan kayo ng tatay nyo, kailanman hindi kayo iiwanan ng Diyos." My dear friends, we need to come to Jesus. Lalapit sa akin ang lahat ang binigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. The question is, why do we need to come to Jesus? Una, we need to come to Jesus because primarily, we know that His words are true. Sa mundong maraming sinungaling, sa Diyos ay walang kasinungalingan, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Sabi nga ni Jesus, "I am the way, I am the truth, and the life." And He never lies. Kaya nga sabi ng Panginoon, "If you find life burdensome, come to me and I will refresh you." Sinabi din ng Panginoon, "I will be with you until the end of times." At hindi po kasi nungalingan yon. Totoo ang mga salita ng Diyos. Pangalawa, if others turn their backs on us, we will always have a God who will never abandon us. He will never reject us. Iwanan ka na ng lahat, pero kailanman hindi ka iiwanan ng Diyos. Because the Lord Himself gives us the assurance that wherever we go, andun siya, kasama natin. He will never forsake us. He will never leave us. Do not be afraid. Do not be discouraged because God is always with us. At ang panghuli, Jesus has no other dream and desire except to bring us to the Father. Yun po ang layunin ni Jesus. Ang dalhin tayo pabalik sa Ama. Sapagkat tanggalin tayo sa Kanya tayo muli magbabalik. Kaya mga kapatid, huwag natin kalilimutan, kailanman hindi tayo itataboy ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng kabutihan at lahat ng pagpapala, maraming salamat po sa patuloy mong paggabay at pagkupkup sa amin. Salamat po sapagkat kailanman hindi mo kami tinalikuran, kailanman hindi mo kami pinabayaan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aming paanyaya, ang aming panawagan sa darating pong April 23. Isa-celebrate po natin ang ikalimang anibersaryo ng Solemn Declaration sa ating pagiging pambansang dambana ni San Antonio
ng Padua. Ano man pong tulong na inyong may bibigay, lubos po kami magpapasalamat. Ang selebrasyong ito ay nangangailangan po ng karagdagang pondo para po sa mga bisita natin at sa iba pang mga pangailangan. Pagpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.